on COVID-19. Good evening, my countrymen. Patuloy pa rin tayo ng discussion. It's not because it's a commodity that is hot, but it is rather the pandemic is getting hotter. And it's getting to be dangerous also because maraming variants naglabas ngayon. India, UK, Africa. And pag na-mutate ito, nag-iba ang anyo, we will have a problem now with discovering new vaccines. And we do not have a guarantee that the vaccines will be forthcoming on time na walang maraming mamamatay. And if it is more a serious mutant variant, we'll just have to prepare for the worst. That is why yung binili ninyo Secretary Galvez, yung preparations ninyo, tama yun, baski nagsobra-sobra, because there is no way of knowing whether or not a new variant of the COVID-19 will come up. So, okay yung ating preparation. We continue to prepare and we calibrate our preparedness in accordance with its propagation. Kung medyo palapit na at marami na tinatamaan, then we will go full blast in making everything operational. I would be happy if you continue to build the infrastructure of our COVID system, COVID-19 fight system, because for as long as the COVID-19 is here, and it will take a lot of time before it will finally disappear, if at all. And with the advent of the new variants, it is good to prepare for a more serious attack. In many countries, in Taiwan, nag-lockdown na sila. They were the first to graduate from the COVID-19. Akala nila wala na. Wala nang mask. But it only would take one contaminated human being na makapasok doon to altogether again propagate the transmission. So yan ang ating bantayan. And I'm sure that with our experience and kung ano lang natin ang hindrance is really how much we can spare. But wala itong limit pagka tao na eh. I said, baka magkatotoo sabi ko, pagbili ko talaga yung mga propiedad ng gobyerno kasi pawala na yung pera. We have spent maybe mag-abot lahat yan at on the final counting, mga almost 1 trillion. And there's no, he said, an end in sight na matapos ito or the new variants would take over. We must prepare and wala naman akong problema. I know that Secretary Galvez is there on hand siya. And Secretary Duque also on the other matters, health issues, siya na ang bahala. So I'd start with him. Secretary Duque, would you have the slides so that Yes, we sir. can I have my... Can we have our first slide, please? Magandang gabi po, Ginoong Pangulo at sa akin po mga kapwa kalihim sa inyo pong kabinete. Sa ngalan po ng Interagency Task Force and
DOH. Ako po ay magbabahagi sa inyo ng maikling ulat ukol po sa atin na COVID-19 national situation and mga iba pa pong mga issues pangkalusugan. Ito po ang unang slide. Simulan namin ang aming ulat sa status po ng Philippine General Hospital, isa sa ating pong COVID referral hospitals. At kasalukuyan po, pinaimbestigahan natin ang naging sanhi ng sunog sa ikatlong palapag ng nasabing ospital. Sa kabutihang palad, Mr. President, wala naman naiulat na namatay dahil po sa sunog. Naibalik rin ang kuryente at naihatid ang mga nakuhang food donations sa mga pasyente. Para naman po sa atin mga naibigay na suporta, iba't ibang mga suporta, nakapagpababa tayo ng mga ilan na halaga ng atin pong mga personal protective equipment, yung KN95 mask, isolation gowns, at iba pa rin. Tumulong rin po tayo sa paglilipat ng mga non-COVID patients sa 6 na government hospitals. Sinalo po ng Tondo Medical Center, Rizal Medical Center, National Kidney and Transplant Institute, ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center, and East Avenue Medical Center. Sa kasalukuyan po, 8 sa 11 na pasyente ang nailipat at kami rin po ay nakikipag-ugnayan sa mga National Capital Region Hospitals upang ma-refer pa rin ang mga natitirang 3 pasyente. At patuloy natin binabantayan ang sitwasyon on the ground at patuloy natin titiyakin ang pagkakaroon po ng kinakailangan at patuloy na suporta ng PGH. Ang pangalawa pong bahagi ng akin ulat ay ang atin pong case summary. Next slide please. Next 2 slides. Sige na, yan. Okay. Ngayon pong ika-17 o 17 ng Mayo 2021, meron po tayo na dagdag na 5,979 na bagong kaso at sa naidagdag na ito ay 1,318 ay mula po sa National Capital Region. Ito po ay bumaba na ang kanya pong porsyento ng mga kaso na iambag doon sa national caseload as a 32% po. Ang 1,231 naman po mula sa Region 4A, 708 naman po sa Region 3, at ang pangkalahatan naman sa mga natitirang rehiyon ay 2,722 cases. Para naman po sa ating mga aktibong kaso, yan dito po sa bandang kaliwa, ang bilang ngayon ika-17 ng Mayo ay nasa 54,235. Ang katumbas po nito ay 4 na porsyento, 4.72% ng ating pong kabuuang bilang ng kaso. So ito na po ang halos pinakamababa na bilang at porsyento ng ating pong mga active cases. Sa kabilang dako naman, ang ating pong recoveries ay umabot na sa 1,076,428 at ang ating pong recovery rate ay nasa 93.61%. Habang ang bilang ng mga namatay naman o pumanaw ay nasa 19,262 at ang ating pong case fatality rate ay nananatili po sa 1.68%. Next slide please. Nitong pong nakaraan linggo, bumaba pa lalo ang ating pong 2-week growth rate ng ating bansa. From negative 24% ay mula po ito sa negative 22%. Habang ang atin naman ang atin naman pong ADAR ay bumaba sa 5.95 per 5.95 cases per 100,000 population. At nananatiling nasa moderate risk naman ang NCR kung saan negative 46% na from negative 39% ang kanilang 2-week growth rate. Ibig po sabihin nito, bumabagal na po yung ang pagdagdag o paglaki ng kaso at ang 2-week growth rate at ang 13.44 naman ang atin ADAR mula po sa 24.9 cases per 100,000 population. Next slide.
Kung titignan naman natin po ang usual epidemic curve natin, malinaw po rito. Makikita natin lalong bumababa ang mga kaso sa NCR. Yung pong kulay blue ay ang representasyon po nito ay ang NCR at Region 3, yun naman dilaw na nakikita po sa bandang ilalim. At mas mabagal naman din ang pagbaba ng ating pong mga kaso sa Region 4A, yung pong kulay na aqua blue doon ang kumakatawan po sa Region 4A. Next slide. Nitong nakaraan linggo po, nakapagtala na lamang tayo ng 5,886 na kaso on the average. At sa ating pong pagsisikap na mapababa ang mga kaso sa pre-surge levels o 1,700 na kaso kada araw, kinakailangan natin ipagpatuloy ang mga sumusunod. Una po, ang pagpapatupad ng localized lockdowns. Ngayon, bumalik na tayo sa GCQ or Generalized Community Quarantine. Kinakailangan muling ipatupad ng mga lokal na pamahalaan ang granular or localized lockdowns upang mapigilan na ang pagkalat ng mga kaso simula pa lamang sa ating mga barangay. Nananawagan po kami sa DILG upang palakasin ang pagpapatupad ng ating pong Operation Listo. Pangalawa pong ating pong mensahe ay ang pagsunod sa minimum public health standards. Ngayon tumataas na ang mobility ng ating mga kababayan kasabay ng ating pong mga pagluluwag. Dapat mas maging strikto ang pagpapatupad ng ating minimum public health standards ng mga lokal na pamahalaan, workplaces at mga commercial establishments. Nanawagan din po kami sa DILG, sa DTI at DOLE upang mapanatili natin ang ating nasimulaan noong ECQ at MECQ. Next slide please. Habang bumubuti ang lagay ng NCR+, makakita naman po tayo ng pagtaas ng 10 rehiyon sa Visayas and Mindanao. Namely, ito po ang Regions 9, 6, 4B, Caraga, 10, 12, 5, 11, 8, at saka po ang BARM. Tulad ng nabanggit, kinakailangan ng mabilis na pagpapatupad ng localized lockdowns upang mabilis natin napupuksa ang pagkalat ng mga kaso sa mga barangay. Next slide please. Patuloy na bumubuti ang lagay ng atin naman pong healthcare utilization rate nationwide. Dito po sa slide na ito, makikita mula sa 7 percentage points na iniulat namin noong nakaraang linggo, 8 percentage points na ang binaba ng atin HCUR mula sa peak na naiulat natin noong April 13 to 15. Yan po, 54% ang utilization, overall utilization rate natin ng Pilipinas. At ngayon pong May 16 ay nasa 46%. So bumaba po ang utilization rate by 8 percentage points. So ganun po, para sa lahat po sa COVID ward beds, ganun din po isolation beds, ICU beds, at mechanical ventilators. Patuloy na po Mr. President na bumababa ang ating pong utilization rate dahil po sa dalawang kadahilanan. Unang po ay bumababa po ang ating mga kaso at pangalawa, napapalawig po natin at nadadagdagan ang ating pong health systems capacity. Dumadagdag ang mga kama, ang isolation, COVID ward beds, ICU beds at mechanical ventilators. Ito pong sa susunod na slide. Next slide please. Gayon din, bumaba ang healthcare utilization rate ng NCR naman at mula sa 17% na binaba last week, bumaba na po sa 23% ng HCUR ng nasabing rehiyon kumpara po sa peak day estimate. Base po sa datos, ang NCR ICU utilization rate ay nasa low risk na lamang at ito po ay nasa 56% as of May 16 this year. So, malaking bagay po ito. Ang ICU natin ay sa kabilang dako naman po, nasa high to critical risk and ICU utilization ng Laguna at Rizal.
At kasalukuyan itong tinutugunan ng ating pong One COVID Referral Center upang madagdagan ang bilang ng mga ICU beds sa mga nasabing lalawigan. Dito po, Mr. President, kung makikita natin yung ICU beds, napakamahalaga po itong bahagi na ito ng pangkalahatan health systems capacity po natin. Lalo na dito po sa NCR, makikita natin sa peak April 7 to 16 ay 88%. Ang nasa critical risk classification po tayo about 3 weeks ago. Ngayon po ay bumaba na tayo. As of May 16, 56% na lang po ang atin ICU bed utilization, down by a substantial 32 percentage points. Kanya maigi po na dapat ipagpatuloy natin ang pagpapalawig ng ating pong mga iba't ibang kapasidad. Next slide. Gaya ng ating pong epidemic curve, patuloy na bumababa ang naitatalang namamatay o pumapanaw. Kumpara noong Abril na nakapagtala tayo ng 81 deaths per day on the average na nakahigit pa sa naitalang mga pumanaw noong nakaraang taon nung tayo ay nagkaroon din po ng surge noong Agosto, bumaba tayo at 78 deaths per day. Yan po, makikita natin, pababa na rin po yung bilang po ng mga pumanaw at ito po ay nasunod sa pagbaba din ng ating pong caseload o bilang ng mga kaso sa Pilipinas at sa mga iba't ibang rehiyon. Next slide please. Sa pagpapaiting ng ating pong responde o pagtugon kontra COVID-19, nagkaroon din po tayo ng mga progresibong pagkilos upang tiyakin ligtas ang pagsalubong at pagtatapos ng Idil Fitr. At nagpalabas po ang DOH ng mga iba't ibang advisories upang ipaalala ang mahigpit na pagsunod sa ating pong minimum public health standards para maiwasan ang pagkalat ng COVID sa kabila ng obserbasyon ng napakamahalaga, napaka-importanting tradisyon po ng ating pong mga kapatid na Muslim. Kakabit ng pagsunod sa public health standards, patuloy din ang maingat at malawakan pagbabahagi ng COVID-19 vaccines sa buong bansa. As of May 16, nakapag-administer na po tayo ng higit na 3 milyon doses ng bakuna sa buong bansa. Ang mga bakunang ginamit ay mula sa Pfizer, BioNTech, Sinovac, Gamaleya at AstraZeneca na mayroon pong emergency use authorization mula sa FDA at rekomendasyon mula sa atin mga independent expert panels. Kaya patuloy ang DOH kasama at ibang ahensya at organisasyon na mas pabilisin at palawakin pa ang pambansang pagbabakuna upang mabigyan ng karagdagang proteksyon ang lahat mula po sa COVID-19. Mamaya po, ibibigay po ni Kalihim Charlie Galvez ang mas detalyadong update sa ating pong vaccine rollout program. Next slide please. Sa kabuuan po, Mr. President, patuloy na bumubuti ang lagay ng NCR Plus. Sa kabilang banda, hinihikayat natin ang mga LGU sa Visayas and Mindanao na mahigpit na magpatupad ng kanilang granular or localized lockdowns upang mapuksa ang natitirang o nakikitang pagtaas ng mga kaso dito sa mga naturang lugar. Pangalawa po, hinihikayat din natin ang mga ospital sa Laguna at Rizal na i-convert ang kanilang mga isolation rooms into intensive care units upang magkaroon ng sapat na kapasidad para sa atin severe and critical patients. Kinakailangan po gawin ang lahat para masalba ang buhay ng ating po mga pasyente na nagiging severe o critical COVID cases. At ito po tulad ng ginawa ng ibang DOH hospitals sa NCR noong peak ng ating pong surge or spike. Pangatlo po, kami rin ay makikipagtulungan sa DILG, sa DTI at DOLE upang ipagpatuloy ang striktong pagpapatupad ng ating pong minimum public health standards at kasabay ng ating pagluluwag ng mga quarantine restrictions. At panghuli naman po, amin din naman mas paigtingin ang koordinasyon sa ating pong task group on returning overseas Filipinos upang masigurado ang pagpapatupad ng mandatory 14-day quarantine, lalo na ngayon pong nakapagtala tayo ng kaso
sa ibabaw ng ating pong UK variant B117 at ang ating pong South African variant na B1351. Ngayon po meron na tayong natuklasan na B1617.2 variant na nanggaling po sa bansang India. So, Mr. President, ito na lang po ako magtatapos at handa na po akong sumagot po sa inyo po mga katanungan. Maraming salamat po, Mr. President. Sir, may request lang ako. Hindi ako nagbibiro, pero just to, para hindi ako ma-off guard sa, huwag mo na lang gamitin yung ginoong presidente, sir, kasi yung Ginoo sa amin, Diyos sa Bisaya. Pati yung mahal na presidente, alam naman nila, nagmamahalan tayo dito, kaya tayo nagsama-sama because we love our country. And that is really the focal point of what we are here for. May isa pang Tagalog na maginoong, tapos yung mahal. Ano na lang, president na lang diretso. Pati minsan si Secretary Galvez yan, siya nagagamit ng mahal. Take yun na we love each other and all of us in this country. So yung Ginoo, ang mga Bisaya, totoo sir, ang mga Bisaya dyan sa probinsya, hindi man niya alam kung anong Ginoo. Bakit naman nagtawag ng Ginoo ito? Kailan pa ba ito na naging Diyos itong yawa na itong Duterte na to? So, presidente na lang diretso or mayor. I'm most comfortable with the appellation mayor. Mas maganda sa tainga ko. We will now hear next si Secretary Galvez. Mr. President, Mayor, sa ating pong Executive Secretary, Sir Bingbong Meldelvia, SBG, Senator Bongo, my fellow cabinet members, magandang gabi po sa inyong lahat. So sa ngayon po, maganda pa rin po yung mga balita po natin dahil yung ating pong yung ating pagbabakuna, napakataas na po ngayon, 3 million. Yung projection po natin, magkakaroon po tayo ng 2 million this coming May. Which I believe kayang-kaya po natin yung 2 million na this May. Kasi yung unang po natin, parang nagbe-break in pa po tayo na parang sasakyan. Nung March, umabot po tayo ng 40 days bago tayo maka 1 million. Then ganoon din po yung yung April na 1 million nung 30 days. Ngayon nakuha po natin ang 1 million na 17 days at nakita po natin na yung ating volumes dumating lang po nung May 7. So ang aming po nakita ngayon, from 30,000 per day, naka-breach na po tayo ng 120,000 jobs a day, 120,529 noong May 15. Kung titingnan po natin, Sabado po ito, Mr. President, Mayon. Ibig sabihin, may possibility na talagang tataas pa kasi kumbaga sa nakasinggod na pa lang po tayo, wala pa po tayong nakatertsera or kwarta. So, sa ngayon po, meron na po tayong total na 7,779,000 na total vaccine at nakadeploy na po sa lahat ng mga vaccination sites yung 7,149,020. Ang ating pong total na vaccination sites po ngayon ay 3,784 at ang target population po natin na dapat mapupunahan from A1 to A3 is 16,424,963. Nakita po natin na ito po ang nakita natin isang malaking problema na yung A2 at saka A3 natin may mga iba may mga resistance po Mr. President, kaya po talagang kailangan po natin na talagang mapangaralan po natin ang ating mga A2, yung mga seniors at saka po yung mga may comorbidities na talagang magbakuna po sila kasi pagka po nabakunahan po natin yung A1, A2 at saka A3, yun na po ang tinatawag nating containment. Na-contain na natin yung hospitalization, na-contain na rin po natin yung contamination sa mga vulnerable person. Kasi po, ito po, very strategic po to, very significant. Pagka nakuha natin kaagad yung population na 16 million ng A1 to A3, malaki po ang pag-asa po natin na hindi na po tayo magkakaroon ng tinatawag nating lockdown.
kasi kayang-kaya na po ng hospital natin at kayang-kaya na po nating i-manage yung ating pandemic. Next slide please. Sir, titingnan po natin na umaangat na naman po ang ating numero at nakikita po natin na within the week, yun po ang target namin na maungusan ulit natin ng Singapore. Kasi nakikita natin mataas na ang volume natin at kayang-kaya po natin 137 lang po ang kanyang pagitan. Next slide please. Sir, sa incoming po natin, ang definite pa po na darating yung Sinovac na 500,000. Then ngayon po nagpaplano po kami sa Pfizer kasi ang Pfizer po gusto po diretso po doon sa LGU. Ngayon, ang gagawin po natin, meron po tayong inallocate sa Cebu na 200,000 doses. From Belgium, diretso na po ng Cebu. From Belgium, diretso na po ng Davao. Para po wala siyang double handling. Ngayon, lahat po ng taga-NCR at saka po yung 6 na provinces, nagpupulong-pulong po ngayon kasi ang balak po namin ang warehouse po kaagad, diretso po sa warehouse ng LGU. Kaya po nananawagan po kami sa LGU na kailangan meron silang talagang professional na mga third-party provider para ang mangyayari po yung sa cold chain, lalo na yung Pfizer. Kasi yung Pfizer po, nakita ko po talaga, Mr. Mayor, talaga pong napakahirap palang i-handle. Konting mali lang talagang magkakaroon tayo ng wastage. So, pati po yung paggamit ng syringe talaga pong makukuha natin yung from 5 doses to 6 doses. Kaya kailangan talaga may mga professional handler po tayo, Mr. President. Sir, if I may just butt in, wala akong problema yan diretso sa local governments. Ang problema ko is yung handling, sir. Pati yung there's always the time of the essence. So there has to be a time frame for that, for everything, from handling to the transfer. Sir, I would insist that the DILG would be part of the supervisory team kasi gusto ko maraman din ni Secretary Anyo if everything is done according to what has been planned. So pag-aralan anong plano dito and they can point out if there is a lack of whatever in the handling and sir, yung the observance of all rules that would ensure the integrity of the vaccines. So it would be also the obligation of DILG to not oversee but just to be there parang magsusupervisor para tignan lang nila kung walang pagkukulang so that it would be reported immediately. From the DILG, madali kasi sila, they go to the police can radyo lang yan, sir, and immediately we would know what is wrong and what is maybe inadequate, so we can always sound the alarm on time. Yes, sir. Go ahead, sir. Salamat. Sir, ganun po ang gagawin po natin, sir. Magkatulong po yung regional na DOH po, sir, at saka regional na DILG. Kaya po nung nalaman po namin na ganun po ang gagawin ng DHL at saka ng Pfizer at saka ng UNICEF na diretso na po sa mga major island. Kasi importante po, sir, kasi kung dadalhin po kasi po lahat dito yung vaccine nasa shipper box, magdo-double handling na dadalhin na naman po ulit doon sa Davao at saka po doon sa Cebu. Kaya po ang gusto po nila, instead na dadaan pa dito sa Manila, diretso na po doon sa Cebu at saka sa Davao. Separate po na flight po yun, Mr. President. So ang parcel po, ihahati-hati na po based doon sa distribution list na sinabmit po ng DOH NBOC. So yun po ang pinaplano po natin. At saka sa National Vaccination Operations Center, sa war room po namin, mayroon po talagang nakatutok na yung sa handling ng ating mga bakuna. Kasi po yan po talaga kailangan po mayroon tinatawag tayong pong cold chain solution. Yung cold chain solution po na yun, dapat po hindi po ma-break ang chain. Na yung negative 80, hindi po ma-break na yung chain niya na pag-handle hanggang sa bakunahan, yung kanyang temperature is negative 80 po.
Yes, sir. And I would like to impose this duty also to the DILG. Secretary Anyo can use the police or whatever. As long as there's always a third person or a second guy to see to it that itong chain of events must be followed, and there has to be no faltering, because I said it will affect the integrity of the, sir. Sir, yun po ang gagawin po namin. We will obey your instructions that DILG together with DOH will really supervise through the LGU and through the regional DILG and DOH DOH regional CHD po natin office. Sir, kung ano po natin, meron din po tayong darating na Sputnik V this coming May. And then, ang malaking volume pa rin na pupunta sa atin, sir, yung June. Ang natin, hindi pa lang po nakikita na alam yung pinaka parang yung exact date niya. Pero yung mga indicative date po, nagpe-prepare na po tayo. Lalo na po yung may bago na naman tayo yung dadating na Moderna this coming June 2021. So pagka po napuno po ang ating storage, more or less meron tayong 21.1 million dosage na inventory. So ang mangyayari po ngayon Mr. President, ang problem natin ngayon is yung logistical challenge. Mission essential po talaga po itong yung logistics. Management na po ito, Mr. President, at saka tinatawag natin talagang yung meron po tayong tinatawag systems solution ng management po natin, talagang challenge po natin. So next slide please. So kung titingnan po natin talaga yung grand preparation to achieve yung herd immunity through the centers of gravity, ang ginawa po natin, nagkaroon po tayong tinatawag na focus areas. Yung strategy po natin, Mr. President, na in-explain po natin sa mga tao na focus and expand. Kasi kung makikita po natin, itong focus area, kung tawagin po natin NCR plus 8, ito po yung NCR plus yung provinces sa Region 4A at saka sa Region 3 at saka yung Metro Cebu at saka Metro Davao. Dito po nanggagaling yung talagang yung mga hotspots. At yun po, kumakalat din po sa mga areas na nagpupunta sa mga center po na to. Ang nakita po namin, yung lahat po ng mga experts, sinasabi po nila, na once na ma-heal natin ito, ma-preserve natin yung centers of gravity natin, ma-preserve natin yung ating mga vulnerable na mga cities, ma-preserve din po natin yung economy po natin. Kasi ito pong po nito, yung NCR plus 8, more than 60% po ng ating economy, nandyan po. Sir, ang magandang balita po sa ating yon, tumawag po ako dun sa kay Jermel Feliciano. Sinasabi ng mga business sector, almost 95% recovered na po yung mga businesses dun sa Cebu. Ibig sabihin may pag-asa po tayo na pagka once na nakababa po tayo from GCQ to MGCQ at na-maintain po natin mababa ang ating makaka-recover din po makaka-recover po ang ating economy. Yun po ang latest report po sa amin ni General Feliciano na almost na mga business na tinanong nila, halos karamihan, 90% nakaka-recover na po sila. So isa pang magandang po yun, magandang balita po yun na pagka once na na-contain natin yung madali po tayo maka-recover. If we can do the vaccines without let-up, and the supplies would be, as scheduled, will arrive on time in the numbers that we require, pwede talaga, sir. And I see that the way how we do it, dito sa NCR, okay lang. May misgivings na ako sa ibang, hindi naman sa incompetence or inadequacy, but you must remember that the resources in Manila are not the resources of the other provinces. So gusto ko lang study that before we begin to sound the first step na lahat yung sa chain of the vaccine would be, sabi ko nga, itong ma-preserve and in the integrity, hindi ma-compromise ng mishandling or
whatever is required of the rules regarding the keeping of the vaccines. Sir, magaling po yung ano sir natin, yung logistic provider po natin. Actually, yung inano po natin, kinontrata po natin, at saka magaling po sila, Yusek Tainyo. Talagang yung nape-preserve po yung ating yung ating mga vaccine. Ang medyo problema po natin, may nangyari sa Cotabato province na talagang nawalan ng kuryente. Yun ang namin, binigyan namin po ng strict directive na dapat meron po tinatawag na vaccine safety and security officer. Yun po ang tumitingin na every 6 hours. Tinitingnan niya yung level of yung cold chain na hindi na break po. Every 3 times or 4 times a day, ini-inspect niya po yung vaccine. Kung talagang nahandun siya sa required na temperature na 2 to 8, negative 18, negative 20, at saka po yung negative 70. That is why I said double check ng LGU po, sir. DILG. Yes, sir. Yes, sir. DILG para sigurado ako. Opo, sir. Kumpante ako na Yes, sir. merong isang tao na tingin na Opo. everything has been complied with. Opo. Sige po, gagawa po kami ng directive po, sir, na maggagawa po kami ng letter kay Secretary Anyo to have a directive na talagang to ensure the preservation of the integrity of the vaccine and ensuring that the cold chain temperature requirement na tatlo pong complicated na requirement ay talaga pong ma-ensure na it will be fully stabilized po talaga. And the DILG representatives must also submit a separate report. Yes po, sir. Yes, sir, parang may counter po siya, redundant. Ang tawag po dyan, sir, sa check and balance at saka redundancy of safety at saka yung It's not bad if it's medicine actually. Opo, sir. Opo, sir. Duplicity of, it's not duplicity, but just ensuring that there are 2 to 4 eyes Yes, sir. looking at the Agree, sir. rules being followed. Yes, sir. Gagawin po natin, sir, yung tinatawag nating backup from the backup to backup, yung redundancy po, sir, at saka check and balance. Sir, kung makikita po natin, sir, yun, ito yung key factors ng herd immunity. Ibang tao, hindi po sila naniniwala na makaya natin. Pero ito po, sinisimulate na po namin to sa Metro Manila. At nakikita namin, merong more or less mga 6 to 10 na Metro Manila mayors kaya nila yung herd immunity by November and even September. Sinimulate na nila na sinabi nila pagka naka 5,000 o 8,000 sila na everyday, makukuha nila yung herd immunity by November. Pero kung i-increase nila ng 8,000 to 10,000, mas makukuha nilang herd immunity by September or even by October. So ganun po, maganda po 'yon, maganda po 'yung simulation natin kasi actual po 'yung mga simulation eh. So unang-una po 'yung target jobs per day. Kailangan po talaga magkaroon po tayo ng 500,000 jobs per day or tinatawag nating 3 million jobs per week. Sa NCR po, kinumpute na po nila, kailangan po 120,000 per day. At mamaya po, pakikita po namin sa pinresent po sa amin nila ES at saka ni SBG at saka ni Secretary Duque ng private sector, yung manggagaling na supply chain manager ng Jollibee at saka ng McDonald's. So sila po yung mga supply chain na magagaling na managers, nagsama-sama sa private sector at tinulungan po tayo. Ito po, sa kanila po ito galing. So, para magkaroon, masustain po yung tinatawag nating 500,000 jobs per day, kinumpute po namin ang supply na kailangan po is 15 million per month. Doon po sa Manila, kailangan po 3.3. Sa Davao, kinumpute namin, ang Davao kailangan ng 450 per month. 450,000. Ganun din po ang Cebu, kailangan ng Cebu ng 350,000 a month na doses. Para makuha po yung herd immunity ng Davao, for example, 1.4 million, ang kanyang population na target, ang nakita po namin 400,000. Kaya nga po yung Pfizer, yung 200,000 for May, binigay po namin kagad sa Cebu at saka sa Davao para makakuha na po siya ng tinatawag natin na steady supply for the month. And then yung vaccination sites, ang inano po natin is 5,000 vaccination site, yung 100 jobs per day. Ibig sabihin po nito na yung lahat po ng per site, kailangan makakuha po siya ng 100. Meron po tayong mga vaccination site, Mr. President, nakukuha niya po 1,000. Doon po sa Makati Med, napunta po kami, napakaliit lang na area. They can accommodate 1,000. Doon po sa SM Aura, 400. At meron din po doon sa yung tinatawag lang giga vaccination doon sa MOA,
meron po sila, kaya na po nila ng 2,000. Yung gagawin po natin dun sa, sa Nayong Pilipino, yun po ang kaya po ng mga more or less 10,000, yung drive-thru. So, ganun po ang gagawin po natin, at saka nag-scale up na po ang ating mga LGUs. Tinatawagan po namin, ang sabi nila, sir, kung bibigyan mo kami ng ganito, kaya naming 5,000 ngayon, pero pwede namin scale up ng 10,000. Pero kailangan bigyan mo ko ng steady supply ng ganitong karami. So, ganun po ang mga usapan po namin ng, ng mga mayors at saka po ng mga ating mga LGUs through the DILG. So, ganun po ang ginagawa po natin. Ang gagawin po natin ngayon, yung buong NCR, magkakaroon po tayo ng tinatawag na tinatawag nating Grand Summit. At titingnan po natin talaga kung makakaya natin yung, yung 120,000 a day. Sa ngayon po, ang Metro Manila, nakakaya na po nila mga 60 to 70,000 a day. So, meaning, pagka nag-scale up pa ng konti, kayang-kaya nila yung 120. And then, yung clinical staffing, ito po ang medyo talagang nahihirapan po ang mga LGU. Dahil yung karamihan po ng clinical staffing, karamihan po mga hospital workers din na nasa hospital din. So gumawa po ng directive ang ating Secretary of Health na yung mga midwife, yung mga pharmacist, yung mga paramedics, at saka yung mga tinatawag natin na medyo pwede pong matrain na mag-vaccinate, ay pwede rin pong ilagay po dyan. Kasama po ang Philippine National Red Cross, at saka po yung mga estudyante na malapit na pong mag-board. So, yun po ang tinitingnan po natin. Talagang ito po ang challenge po natin talaga kasi we need to recruit more or less 25,000 to 50,000. So, ang ating pong isang challenge din po dito, yung sa registration. Talagang napakababa po ng registration natin. Kaya po ang style ng ibang mga mayor ay talaga pong pinupuntahan po nila yung mga areas. Ibig sabihin yung vaccination site, 3 klase po na vaccination site ang ginawa nila. Isang mega, isa sa mga hospital, at saka po yung isa mobile or tinatawag nating naka-zoning. Meaning ang zoning, yung mga barangay na magkakalapit, doon po siya sa gitna at hinahatak niya po yung mga qualified na mga natin. Yung iba naman po is house to house. Especially po yung mga ating mga elderly na hindi na po pwedeng pumunta po sa dahil because of the restriction na hindi po sila makalabas. So may mga mobile po tayo, katulad po kay Mayor Lino, meron siyang binili ng mga bus, na yung mismong bus, sir, nandun pwede siyang maging vaccination area po, sir, yung bus. So kinonvert po yung bus na maging vaccination area. Next slide, please. Sir, ito po yung simulation na ginawa po ng nila Sir Pepo at Miñana. Kung makikita po natin, ito po lahat po ng mga cities. Kinompute po nila yung total populations na target. So, kunyari, for example, yung 70%, ito po yung kanilang target. And then yung target output a day, and then supply, yung vaccination sites, and then yung tinatawag nating number of staff, at saka jobs required, at saka po yung pre-registration. So, kumbaga po, nandito po lahat, meron silang number. For example, nakita po natin yung Caloocan, kailangan niya po na tinatawag natin target jobs per day is kailangan niya po is 13,000 every day para po makuha yung herd immunity. Yung nakita rin po dito yung malaki po na natin yung Quezon City, kailangan niya po ng 24,000 na jobs per day para makuha niya yung almost yung 3 million or 2 to 3 million makuha niya po. Kasi ang medyo ang complication, katulad po ng Quezon City, by day is 3 million siya. By night, 3 million siya. Pero by day, 5 million po siya. Ganun din po yung Makati na mababa po ang kanyang population. Pero pagka araw, sir, natitriple, quadruple kasi doon po pumapasok ang mga tao doon sa kanyang sa mga opisina. So, yun ang nakikita po natin ng mga complication na tinitingnan din po ng ating simulation. At nakita po sa simulation natin na kaya pong gawin, Mr. President. Hindi po imposible, kaya po natin. Meron tayong tinatawag na low target, meron din tayong high target. Pero dapat high target po tayo kasi pagka medyo bumagsak tayo, medyo nandun pa rin tayo sa low. Next slide please. Sir, ito po sir ang gusto namin i-suggest po sa inyo kasi marami po mga business sector at saka po yung rin po sa COVAX na dapat buksan na po natin talaga yung A4 at saka yung A5. Na kailangan yung bakuna, unahin natin ang mahihirap. Kaya po ang po natin, yung A5, ang COVAX, sabi na, pwede sila sa kasi ang COVAX talaga,
para yan sa mga vulnerable at saka para yan sa mga mahirap, para equitable access. So ngayon, ang ano po natin, considering na para gusto natin mapabilis talaga yung ano, kailangan kung magkasano lalakihan natin ang imbudo. Kasi kung maliit ang imbudo natin, wala tayong gaano makukuha. So ang gagawin natin, lalakihan natin ang net para yung ano natin, yung tinatawag nating yung ating target population lumaki. Mas marami pong kahit na merong mga magre-reject, at least marami po ang nun. I believe ano po nila SBG nga yung sa Senate, ganun din po ang nila na mag-open up na tayo sa A4 at saka sa A5. Para mawala na rin po yung agam-agam pagka po yung A5 na po tayo, wala pong agam-agam na yung AstraZeneca mag-expire kasi marami po tayong A5. Kung titingnan po natin sa populasyon, Mr. President, yung ano po natin, yung ating population po sa A5 ay nakaano po tayo. Ang ano po natin sa A5 is more or less nakaano po tayo 12 million. 12 million po yung target po natin yan. So kung ano rin yung A4 based dun sa NEDA is 12,832,000. At yung sa ano po naman po, yung A5 ay 16 million. So, kung makita po natin, ang ano po namin, ang recommendation po ng mga business sector at saka po ng karamihan po ng mga kabinete at saka sa Senate, ay ibukas na po natin as soon as possible time na pwede na po tayo mag-start para po yung sa mga mahirap, para yung mga ibang mga bakuna na galing sa COVAX ay mabigyan din po yung mga mahirap. As a matter of fact, your program must suit to the my request to you early on sa pag-umpisa nito. Na unahin ninyo yung may hirap. Kung if there is a difficulty in getting them out of their respective communities, kayo na ang papasok doon. Enter the place and do the vaccination there. Kasi with that, some maybe may mag-lecture about the advantages of getting alam mo maraming pa rin, hindi lang mahirap. May kilala ako na babae na until now she's still studying. Sabi ko, do not study anymore. It has passed several boards and evaluation people there. Kunin mo na at magpabakuna na Pero ito ang sabi ko pala, huwag makalimutan. Di ba sinabi ko sa'yo, there will be no discrimination. At saka hindi kayo makapili kung ano ang bakuna. Pareho lahat yan. Kung hindi kayo makasabi, Seneca akin, Moderna, no. Kung anong maibigay ang araw na yan, and si Secretary Galvez as is empowered to ibigay karton por karton without really getting a special attention to any batch na Seneca or Pfizer. Kung ano ang nasa harap ninyo, yun na. Do not ask for a special kind of, kasi bulto por bulto yung ibigay. O dito, hindi namin mimili yan, kinukuha na lang tapos binibigay. And I do not want people, lalo na yung, well, ayaw kong it leaves a bad taste in the mouth. Masangsang sa dila yan, pero karamihan yung meron, naghihintay ng mga US, Moderna, Pfizer. Sabi ko, hindi mangyari yan. And you cannot have, kung ano ang nasa harap ninyo, kay mamilyonaryo ka o mahirap ka, yun na yung iyo. Wala ka ng, hindi ka mamili. Ang mamili si Secretary Galvez. And Secretary Galvez will make the distribution with a blind eye sa brand. Hindi siya magsabi, kuno sa yung Pfizer dyan, bigay mo. Hindi yan talaga gagawin yan. And I told Secretary Galvez, kung sino niya, kunin mo yan dyan, sige, ibigay mo. Huwag mo nang silip-silipin kung ano yung Moderna
o Pfizer or AstraZeneca because I won't allow it. Kung mahirap ka man o mayaman, kung gusto mo, pumunta ka doon sa vaccination sites. If you are there in that community, go there and have yourself vaccinated by any of the vaccines available. They are all potent. They are all effective. So, there's no reason for you really to be choosy about it. The only reason is ayaw ko magkaroon ng yung storya na may pinapaboran kami na ito wala. Baski sa ang subdivision ka na mayaman o nandiyan ka man sa itong lugar dito sa North Harbor, pareho kayo lahat. Walang hindi ako papayag na magpili-pili. Kung ano yung sa harap mo, yun na. Pareho lang yan lahat. So, sir, we will comply po, sir. And then, ang gagawin po talaga po natin, sir, pupuntahan natin, sir, yung mga population areas para at least doon natin maibigay yung para sa mga mahihirap, sir. No? I leave it up to you to make the choice. Yes, sir. Do not give it to anybody. Yes, sir, yes, sir. Sabihin mo lang yan yung sa nakadeposito dyan sa storage namin. Opo, sir. The nearest. Opo, sir. Maganda the nearest storage where the vaccines are being placed. Opo, sir. Yun na ipadala mo. Opo. But never, kaya nga, do not allow anybody sa mga nagtatrabaho sa iyo na mag-reserve dito na ibigay doon kasi that could be a discrimination and it is not good because simply it is a bad practice. And we do not allow kung sino mga lamang kasi wala naman talaga pare-pareho lang yan lahat na walang lamangan na walang lamang dyan. Sabihin mo, mas lamang ka kung Pfizer ka, galing Amerika o galing kami dito, China Farm o China Sinovac lang. Ang sa awa ng Diyos, okay naman. We are nearing, maybe if the projections of Senator Galvez will come true, if the vaccines will arrive on time and we can continue receiving it and distributing it and putting it into the chain of command, down the line to the barangay levels, we are safe. We are safe. Sir, in order to next slide po, sir. Ito po, sir, yung guidance niyo po. Next slide, please. Sir, ito po yung guidance po natin na kasi pagka A4 po, sir, dalawang klase po yung A4, government employees at saka po yung ating economic frontliners. So, gumawa na po ng memorandum sa ating mga government employees kasi kawawa rin po, sir, sila lalo na po sa airport, yung Bureau of Immigration, Customs, yung ating isang USEC na tinamaan na po, sir, sa Customs. So, ang natin is talagang, ang gagawin natin, sir, is simultaneous po natin na babakunahan din po yung mga A4. Ang gagawin po natin, meron tayong tinatawag na LGU-based, meron tayong institutional-based vaccination. Sa institutional-based vaccination, nandiyan ng government frontliners, yung private sector economic frontliners. Kasama na po diyan ng mga police, yung ating AAP, PNP, at saka Bureau of Fires. Nakaramihan natin, lalo na sa police, sir, maraming namatay tayo, sir, sa COVID. So, marami tayong pulis sa probinsya na namatay. Opo, sir. So, ang gagawin po, sir, natin, sir, ay i-organize po natin ang lahat ng mga kampo at saka yung mga tinatawag na bases ng mga police at saka po ng mga military na gagawin po nating bakunahan ng mga ng ating mga government frontliners and including po yung mga major camps dito sa Metro Manila. Pwede rin po nilang tulungan ang Quezon City. Pwede rin po nilang tulungan ang Parañaque dahil kasi po yung Army base, Navy base, yung PNP base at saka po yung AAP base. Maganda po yung kanilang mga grandstand at saka yung kanilang mga open field. Pwede natin pong gamitin po yun kasi ang laki po ng mga area ng ating mga kampo. Yung unang guidance niyo po sa amin na gamitin ang mga kampo,
na vaccination site, gagawin po natin yan pagka nagsimula na po tayo sa A4. Kasi 12 million po yung ating important ito yung mga malalakas po na tao. Ito po yung mag-drive ng ating economy. At the same time, ito po yung magpo-protect ng institution, ng government institution. Kasi kung hindi po natin sila poprotektahan, hindi po mapo-full ang services po natin sa ating mga mamamayan. So, equally important po natin po yun. Did I not tell you the last time that ang mga sundalo unahin, Yes, sir. Ito na po yung po, sir. Yes po, sir. tapos na ba sila? Sir, ito na po, sir, ang natin. Next week or next month. Sundalo, pati pulis lahat, pati nung kumadala niyang pamilya Pero nila. lalahatin na natin. Okay na. Total, nandyan na yung mga bakuna. Sabi ko nga, we must use them as fast as we can because they have a shelf life. May sariling expiry yan. And the period is too short. That if you dilly-dally, you run the risk of wasting the... Kaya as many as we can, kung maaari lang day and night, para we will not have a stock of spoiled medication. Dito nga, sabi, pauna ko yung mga police pati military because sila yung asahan ko. I cannot, pag their role is very important. But for any reason, there's trouble. Yung mga sundalo ko, pati police, tapos walang bakuna, mahirap yun. They group together. So they must have the vaccine. Kung sabi mo ngayon na, give them the priority. Kasi yung pamilya nila, okay na rin. As long as there are the vaccines, we will give it to everybody. Okay. Sir, yun lang po, talagang ang gagawin po natin, this coming June, talagang aarangkada po tayo. So, ang po namin talaga, magtulong-tulong po yung LGU, yung government frontliners, yung mga agencies, at saka mga private sector. Dapat, yung sinabi nga niyo po na ang magmamonitor po sa kanila, yung tinatawag na clinical monitoring, ang DOH, at saka yung execution monitoring, yung LGU through DILG po. Yun po ang po natin. Maraming salamat po, Mr. President. Yes, thank you. Itong sinasabi ko na mga subdivisions, ay kung may mga subdivisions na medyo nalagay sa upper, pahuli muna kayo. Total, kung gusto niyo makabili rin kayo. But then again, I said, you have so many things in your hands to protect you. Samantala, ito namang mga squatters, ang bahay nila dikit-dikit. So the transmission is really as fast as the virus can travel. Dito naman sa subdivision may mga bahay. Wala akong you will get the vaccines in due time. Ang sinasabi ko lang, kasi dito yung mga mahirap, dikit-dikit yung bahay. At saka, alam mo na, they tend to forget the protocols. Hindi itong mga medyo well-off subdivisions, kaya naman ninyong mag-isolate you can close the house and then request just somebody outside there to buy the food, the things like that. Do you know the reason why I am saying this? Because there is a resurgence of meron naman pumuputok ngayon sa maraming bansa itong variants. So there is no way yung vaccine 19 na binigay ngayon will work with the new mutant things. Kaya yung sinasabi ko, may reason ako dyan. Hindi sabihin mo na may galit ako o ayaw kong purposely pahuli ko. It's not that. It's the way where you find yourself in life na you must consider also. Total, we're all human beings, all Filipinos. Give this a little elbow room or a leeway for the poor to be protected first because they are at a loss actually of where to go. Baski na sabihin mo kung magkasakit, they do not have the money.
and they have to, baski na real, they have to be real about it. Alam mo na, medisina at anong wala silang pambili. They're always at the mercy of their poverty. So, it is the sacred duty of government to look after them first. Yan ang sinasabi ko. That is just, hindi yan sabihin mo na elitista itong wala yan. Walang elitista sa akin, walang Tingin ko sa inyo lahat ay you are my, wag na yung servant, public servant, that's an overused thing. Ako'y worker of government at tinitignan ko lang talaga kung ano ang dapat para sa lahat. And sabihin ko sa inyo, hanggang dyan lang ako. I serve and I serve with equal duty to everybody. Walang pabor dito, walang pabor doon. Now, tapos ka man, we would like now to jump to Secretary Anyo. Opo, Sir. magandang gabi po, Mr. President, dear You have- public servants. You have the slides? Can you Yes, give sir. us? I have a slide po. Magbibigay po ako ng quick updates. Unahin ko po muna sa Ayuda 2021. Sa kabuuan po, yung mauna pang slide, please. Before this slide. Sa kabuuan po na 22.9 billion na ipinamahagi natin, ay naibigay na po ang 21.18 billion. Sa kabuuan po, 21,186,353 individual all beneficiaries po nakatanggap. Total po ay 92.45% ang ating accomplishment. At sa loob po ng 100 LGUs, 44 LGUs na rin po ang nakatapos, kasama ang City ng Manila, Caloocan, Pasay, City of Biñan, Cabuyao, San Pedro, at Santa Rosa. Ito po ang ating breakdown sa National Capital Region. Sa Metro Manila po, 10,251,680 beneficiaries ang nakatanggap, 91.75%. Sa Bulacan naman po ay 2,874,825 beneficiaries, 96.89% accomplishment. Sa Cavite, 2,956,065 ang nakatanggap na, sa kabuuan ay 85.82%. Sa Laguna po ay 2,633,653, 96.89% accomplishment. At sa probinsya naman ng Rizal, 2,470,130 beneficiaries or 94.54%. Sa natitirang isang linggo ay sisiguraduhin po natin na ipamigay ang lahat ng ayuda at matugunan ang lahat ng reklamo, complaint at apila sa ating grievance and appeal committee. At ito po ay gagawin ng ating mga LGUs. Next slide please. Sa kampanya naman po laban sa illegal na droga, mula May 12 hanggang May 16, ito po ay binubuo lamang na 5 araw, nakapag-conduct po ang ating mga ahensya, ang PNP at PIDEA at iba pang mga ahensya, ng 737 operations. Nakapagawa po tayo ng pag-aresto sa 998 na katao. 9 ang namatay sa mga operasyon at 4 naman na nag-surrender. Sa kabuuan ay nakakumpiska tayo ng 5 kilong shabu at 375.9 kilos na marijuana na tinataya sa halagang 79,156,304 pesos and 62 centavos. Next slide. Dito naman po sa pagpapatupad ng ating community health protocols. Ito po yung mga recorded violations. Nagkaroon po ng 32,867 violators
sa hindi pagsusuot ng maskara. At 585 naman po sa pag-violation ng conduct ng mass gathering at 10,705 sa pag-violate sa physical distancing. Nakita po natin dito, 937 ang ating naaresto na nagresulta sa pag-inquest ng 240 at regular filing ng 697. Ang iba ay nawarningan, ang iba ay pinagmulta, at ang 2,308 naman ay nag-conduct o nagsagawa ng community service. Tinignan po namin yung talaan sa araw-araw, nakikita po naman namin na bumababa ang numero ng mga violators. Ang ibig pong sabihin ay pumapasok naman sa isipan ng mga kababayan natin ang pagsusot ng mask. At ito ay magandang trend sapagkat mas makakatulong para maiwasan po yung ating tinatawag na transmission. Next slide, please. Ito po yung sinasabi po ninyo kanina, yung paano po makatulong ang DILG at LGU sa effort po nila Secretary Galvez. As early po as January 18, napalabas na tayo ng DILG Memo Circular 2021-007 na inatasan po natin yung mga LGU magsagawa ng vaccination plan para po sa paghahanda sa darating na maraming bakuna, itong first, second, and third quarter. At tama-tama naman po. Dito sa vaccination plan, sinisigurado natin yung mga salient points na dapat mayroong communication at information plan para mahikayat yung mga tao sa pagbabakuna at huwag nang mamili ng anumang brand. At magkaroon din po ng master list based po sa priorities at guidelines na ibinigay ng DOH at WHO. Sa ngayon po ay umugit na 10 milyon na ang nasa master list ng ating mga LGU. Ibig sabihin po, ito po yung mga tao na nakahanda ng bakunahan anytime. At kailangan din po ay maka-establish yung sinasabi ni Secretary Galvez ng mga vaccination centers sa kanya-kanyang mga LGU. At tingnan po nila yung mga existing cold chain storage at kung ano pa yung mga kailangan logistical requirements. At kailangan din po ang master list ng mga tao na makakatulong sa pagbabakuna. Dito po, isasuggest din natin na pwede tayo humingi ng tulong sa PNP at AAP at Bureau of Fire. Kailangan po ay iti-training lang natin sila kung paano yung pagbakuna para pangdagdag po sa manpower. Dahil nakikita po natin pagdating ng June, talagang maraming bakuna na ang darating. At kailangan din po ay naka-incorporate sa LGU Emergency Operation Centers ang pagmamonitor ng pagbabakuna. At sa lahat ng vaccination center, dapat ay i-implementa po natin ang minimum health protocols or standard. Hindi po dapat magkakaroon ng anumang violation ng mass gathering. Sa ngayon po, as of 14 May 2021, 21,734 LGUs na po ang mayroong mga vaccination plans na ready for execution. Siyempre po, ang ating concentration ay ang NCR at saka yung 6 na areas na binanggit ni Secretary Galvez. So ito po yung mga key points po natin. Una po, ang ayuda ay sisiguro din natin na mai-distribute 100%. Ngayong natitirang linggo na ito, ay gagawin po natin yan. At patuloy po natin ipatutupad ang public health standard at ang ating kapulisan naman ay tuloy pa rin sa kanilang gawain sa pagkurba ng criminalities at illegal drugs. At sisiguro din po naman ng ating LGUs na mailabas at magkaroon po ng massive rollout ng mga vaccine pagdating po ng mga bakuna na ito. At ang panghuli po ay nagpapasalamat po yung ating mga mayors at governors sapagkat sila po ngayon ay nabilang nasa first priority bilang A1.5 bilang mga nangunguna sa lahat ng effort sa pag-distribute ng ayuda, sa COVID task forces at sa pag-rollout ng bakuna ay sila po talaga ang nangunguna. Ito po naman ay galing din sa inyong mismong guidance po. Naalala ko po noon na sinabi ninyo na pag-aralan nyo ang mga mayors, governors,
na masama sa priority. At ito na po, at kasama na po sila sa ating priority. At sabi nga po ng mga ating mga pinuno ng liga, ng probinsya, city at munisipalidad, mas lalo po sila ngayong magiging agresibo at inspirado sa pagpapatupad ng ating mga effort para sa pagbabakuna at paglaban sa COVID-19. Yan lamang po, mahal na Pangulo. Thank you po. Thank you, Secretary Anyo. Yan ang sinabi ko, nandiyan na pala eh. Hindi ko na kailangan sabihin, you come here prepared. I was just shooting the breeze with you. We thought na hindi pa because the responsibility should be shared mostly by the people from DOH and DILG. Kasi ang DILG kasi ang pinakamalapit sa mga barangay pati mga munisipyo, probinsya. And it would be easy for them really to move around and get the cooperation of everybody. Kasali na dyan yung police, pero hindi kasali ngayon, hindi naman kailangan. Except that the police will continue to enforce strictly the protocols. Alam mo, ang pag-asa natin is really the obedience. Parang Boy Scout. You want to end the danger of COVID-19 engulfing this country. Huwag kayong sumunod. Pero I will be yung the coming days kasi walang siguro na tapos na to eh. It does not follow that because you have the COVID-19 vaccine, it does not follow that you cannot be sick again because you can get reinfected. Pati ng mga bagong variants ngayon, which makes our job doubly hard to do. So, if I am strict, and kung may improvement man ngayon sa larangan ng ating mga siyudad, there's a sharp drop of cases. It's because they followed the protocols. Kasi pag hindi, then mapipilitan again ako na to impose lockdowns and everything at mag-i-stricto ang gobyerno. Hindi ako. Ako, instrumento lang ako. Hindi ako sabihin mo, kasi si Duterte, no. It's not me. It's what the government people gathering together, giving the mandate, and I just, as a worker of government, will just implement what I get from the task force. Kasi ito yung may mga tao doon na mas marunong kaysa akin. Kasi medical, lahat nagsali-sali na. Mga doctors and everything. So, wala akong sabihin mo na pag sinabi nilang lockdown, it's not because I want to do it. Ayaw ko. Sabihin ko, kung under other circumstances, sabihin ko, ayaw ko. It would work hardships on the people. But these things are for your own good. And if you hindi nyo sumusunod, and may resurgence naman, plus the new variants, mapipilitan talaga akong mag-impose ng lockdown. Maybe stricter this time because hindi natin alam kung anong variants yan. Pag-aralan mo na yan, then they will work on the bakuna with how long we do not know. Including itong ating team sa Philippines. They are at it. And so we just pray that no widespread contamination can occur so that it will not pull us down again in the matter of many sick Filipinos. The next would be si Secretary Delfin Lorenzana. Good evening, Mayor. Isa lang po ang aking ulat ngayon, yung ating sinusubaybayang mga OFWs. Meron lang 545,745 ang nakauwi, Mayor. Ang hindi po natin iulat dito ay yung marami rin po sa kanila, yung dumating nung muna, ang nakakabalik ng unti-unti sa kanilang trabaho.
umaalis na rin sila papunta sa trabaho. Yun lang po, Mayor. Thank you. Well, I said silently, hindi mo nila alam na siguro na nagtatrabaho ka heaven and earth to make the return of the OFW yung nagtulong sa ating ekonomiya by their contribution sa papadala nila dito, that to make their re-entry dito sa Philippines as comfortable as possible. And magagastos tayo simply because this is the time that we can magbayad tayo sa kanila. We can repay them for their sweat working and sharing their income with our government and ultimately with the people. So, yan lang ang masabi ko dyan sa trabaho ni Secretary Lorenzana. Kami lahat dito, hindi kami pumupurma. Umari lang, alas 10 na sobra. So, we are sacrificing time, effort lahat because we have to inform the people of what is going on. Para hindi inyo masakit. Kagaya ng mapapaiyak ako. Hindi, actually sabi ng maraming sabi, kami lang ang namimigay, kayo wala. Really? Nakita ninyo yung statistics yung schedule binigay ni Secretary Anyo. Nakita, we are distributing billions. Billions yan. Araw sa lahat na puro billions, namimigay kami ng ayuda sa mga mahihirap. Yun lang talagang mahirap. So, sabi niya, walang ginawa ang gobyerno. Nauna pa kami noon. And we are giving money. Yun lang ang pinaka most expeditious way of doing it. Expeditious way of doing it. Para madalian. So, from Secretary Anyo, I'd like to ask the Cabinet Secretary if what's new, what's the update? Thank you, Mr. President. Kasama dito sa laban natin against COVID-19 yung laban against hunger, no, sa kagutuman. So, programa ng Task Force Zero Hunger, meron po tayong slides kung pwedeng ma-share po. Ito po yung executive order na pinirmahan niyo po, Executive Order number 101, pinirma nung January 10, 2020 para buuin yung Task Force Zero Hunger. Bago pa man dumating yung COVID sa bansa, nakita na po natin na kailangan natin agapan at hanapan ng solusyon ng problema ng kagutuman. Kasama rin po dito yung pag-coordinate ng whole of government approach against hunger at pag-monitor at evaluate ng progress ng ng inyong pamahalaan against hunger. Pero ang pinaka number one na target po natin ay gumawa ng national food policy. Ito po yung pinaka game plan natin paano natin maabot ang zero hunger by 2030 alinsunod sa ating Sustainable Development Goal commitment sa United Nations na zero hunger by 2030. So ito pong national food policy, ito po yung pinaka-action plan at game plan po natin. Nagkaroon po tayo ng soft launching ito. Next slide. Last October 16 in celebration of World Food Day, no? Kasama natin si Secretary William Darpo dyan. At pagkatapos natin na launch ito, ay nagkaroon po ng response ang private sector, private companies, NGOs, civil society, private sector partners, na sila rin po ay sasama dito sa atin kontra gutom. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga non-government, no, stakeholders natin. Kabahagi po yan yung consultation natin sa lahat ng mga stakeholders para maisapinal na po natin ang ating national food policy. Kaya nung January 11 of this year po, next slide, nagkaroon na rin po tayo ng launching nitong final document ng ating national food policy. Siguro banggitin ko lang, Mr. President, yung ano pa yung mga nagawa na natin in a span of 1 year. Next slide.
Ang isa sa banner program po ng Task Force Zero Hunger po ninyo ay yung Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Ibig lang po sabihin nito, Mr. President, tinutulungan natin yung ating mga magsasaka na mabili yung kanilang ani. So gobyerno na po, gumawa po tayo ng paraan ng gobyerno bibili ng kanilang ani para matulungan natin sila at masuportahan natin ang ating mga feeding programs. So sa pamamagitan po nito, naka-assist po tayo ng mga agrarian reform beneficiaries natin with the help of DAR na maibili po natin ang kanilang mga produkto. So much so na nakapagbigay tayo ng negosyo sa mga malilit na mga magsasaka, mga agrarian reform beneficiaries natin to the tune of 148 million pesos, 863,818 pesos. Ang naibili natin sa kanila. So malaking tulong ito para sa kanilang kabuhayan. Ganon din po sa Department of Agriculture, natulungan din po yung farmer suppliers nila pag-link up sa mga private and institutional buyers. So 72,308,759 pesos worth of sales. And then sa kadiwa ni Ani at Kita ng Department of Agriculture, 6.89 billion worth of sales naman po. Sa pag-connect natin ng mga farmer suppliers, 18,034, farmer suppliers and cooperatives sa 1.773 million households. Sa DSWD naman po, to support their supplementary feeding program, bumibili rin po sila ng mga produkto sa mga Sustainable Livelihood Program beneficiaries to the tune of 1.5 million pesos. At yung Land Bank of the Philippines to support this program po ay nag-extend ng 2 billion pesos worth of loans para sa mga farmers na kabahagi po dito sa EPAP na program na ito, Mr. President. Ilang slides na lang po. Ito yung nabanggit ko na the last report ko po sa inyo, Mr. President, yung pinakabagong feeding program natin ng ating target po dito yung mga pregnant women in the priority areas. So nabanggit ko nga po, Mr. President, na ang priority areas natin would be, for phase 1 is Camarines Sur, Negros Occidental and Negros Oriental, Cebu City, Siquijor, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Bukidnon, at NCR. So ang target po natin dito yung mga nutritionally at-risk pregnant women. Ang mag-implement po nito is ang National Nutrition Council. Next slide. And then also part of phase 1 is Cagayan, Isabela, Rizal, Albay, and Catanduanes. Again, for pregnant women naman ito in emergency areas. Next slide. Then on phase 2, Mr. President, dito naman po tayo sa mga batang mga musmos under 2 years old na mga nutritionally at risk din, mga stunted and wasted children. Ang areas to be covered natin dito is Pangasinan, Apayao, Sorsogon, Bukidnon, North Cotabato, South Cotabato, Cotabato City, Marinduque, Occidental Mindoro, at Sultan Kudarat. Then the next phase, next slide, would be phase 3, mga kabataan na naman po ito. So mas malawak na areas naman po ang ating i-cover po dyan. Next slide. And then phase 4, a bigger budget naman po. And again, priority areas naman po to be identified. Next slide. This slide just basically shows, Mr. President, na patuloy pa rin yung ating supplementary feeding program ng DSWD at yung DepEd school-based feeding program natin. Kahit walang face-to-face classes, ay pinagpatuloy pa rin po natin ang ating feeding programs for school children who are wasted, pati mga undernourished na mga daycare center children po natin. Next slide. At i-report ko lang po yung achievement or accomplishment ng DOST FNRI. Naibalik na po natin yung Nutriban. Yung Nutriban ng dekada 70, naibalik na po natin ngayon, especially during this pandemic, napaka-importante. Enhanced Nutriban naman po. So we've had the squash variant, kung tawagin. Ito yung original na e-Nutriban or Enhanced Nutriban natin. At ang pinakabagong produkto natin ng Nutriban, yung carrot naman po, carrot variant. And DOST FNRI is also coming up with a new variety or variant, sweet potato naman po, or kamote. Or sweet potato ang gagamitin naman po for the next variant. And we have 79 licensed technology adapters who are helping us produce itong Enhanced Nutriban. Next slide.
And huli na lang po, Mr. President, again, this is something we're working with the World Bank. Ang proposal po natin, this is the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ang pinaka-target natin dito, Mr. President, yung 235 municipalities comprised of 5,936 barangays kung saan napakataas po ang bilang ng mga stunted and wasted children at mataas yung bilang ng mga nutritionally at-risk pregnant women. So sa pamamagitan ng programang ito, mabibigyan natin sila ng feeding program, micronutrient supplementation, at livelihood po para sa mga communities, mga impoverished communities yan. These are the top 235 municipalities na mataas ang bilang ng malnutrition. Yan lang po ang para sa report ko po sa inyo, Mr. President, sa larangan ng ating mga ginagawa ng inyong pamahalaan kontra gutom. Thank you, Secretary Bendigo. Gusto ko lang i-announce that this is reference with the African swine. Yung culling ng culling is yung pinapatay mo yung para hindi mag-spread. It's called culling. Hindi ko alam anong Tagalog niyan. Pinapatay para hindi nga mag-spread. Napirmahan ko yun. I remember signing everything and I hope that the money would be distributed to you as payment for those that you have lost. Yung mga malalaki talaga ang pagkulang ko sa Tagalog. Totoo lang, so pasensya na kayo. Now, let's hear a legal mind giving us some form of lecture on the finer points of law and as a parang tatay. He is a good material sa gobyerno talaga. Malaking tulong itong mga, hindi theory, yung sinasabi niya kung anong dapat gawin, kung ano iwasan. So I give to you, Secretary Panelo. Ikaw naman lang. Ikaw sabi. Secretary Panelo, you're on mute. Okay na? Can you hear me? Yes, we can hear you now, sir. Thank you. Go ahead, sir. As I was saying, Mr. President, yung pong mga pahayag ng dating Senador Ponce Enrile ay batay sa praktikal na mga kadahilanan kung bakit ang inyo pong patakarang panglabas o foreign policy ay naaayon sa interes ng ating bansa. Unang-una, yung pong pinag-aawayang teritoryo, talagang hindi magkakasunduan yan sapagkat sa isang panig, ang China ay talagang inaangkin ng kanila. Ang kanilang batayan ay sila ang nakatuklas niyan noong mga kaninu-ninuan pa nila. Tayo naman po, ang ating batayan naman ay sa UNCLOS o ang batas na gumuguhit sa relasyon ng mga bansa kaugnay sa mga ari-arian at sa dagat na napapaloob dito. So, kung hindi kayo magkakasundo at ang solusyon lamang ay kung papakinggan natin ang mga kritiko, masyado tayong magiging agresibo at ito ay hahantong sa mainit hanggang sa ito'y maging madugong labanan, ito po'y labag sa interes ng pambansang sambayanang Pilipino. Sapagkat kung ito po ay pumutok sa isang digmaan, alam naman po natin na ito hindi lang sa ordinaryong conventional warfare na tinatawag. Sapagkat ito ay hahantong doon sa tinatawag na digmaang nuklear, kung saan, gaya nga ng tamang inyong pag-aanalisa,
tayong lahat ay mabubura dito sa planeta. Doon po sa katanungan, ito ikaugnay po doon sa bakit kaya ang Amerikano ay nag-broker? Sino ang nagyaya sa kanila? Sinong nag-alok? Sinong nakiusap? O sila ba'y nagboluntaryo? Sa tingin ko po, regardless of kung sino po ang nag-initiate, sa aking pananaw, ito pong mga Amerikano, talagang dahil nagkaroon po ng standoff, di po ba? Ibig sabihin, pwedeng magkabanatan. Hindi po sila papayag na magkaroon ng gano'n sapagkat hindi dahil sa, siguro hindi dahil sa ayaw nila tayong tulungan o kaya naman hindi dahil sa takot sila sa China. Sa tingin ko po, takot sila na ito'y magmitya ng isang nuclear war. Kaya mulat sa poll palagi kong sinasabi sa counterpoint sa programa, parang nagigirian lamang yan. At talagang wala isa man sa kanila nasusuong dyan sapagat ang lahat ng mga partisipante dyan, siya ang matatalo. Walang panalo dyan. Now, doon po sa inyong pamamaraan ng paghawak ng foreign policy, pinipilit po nila na kayo'y maging agresibo. Gaya na nga ng sinabi, hindi po pwede. At tama po yung ginawa niyo, Pangulong Duterte, na sapagkat hindi kayo magkakasundo, at talaga namang hindi magkakasundo dahil talagang hindi papayag. Para sa kanila, sa atin naman, atin yan. Kaya nga, di ba dumating na nga yung kapirasong papel na ginagamit ng mga kalaban. As far as we're concerned, kapirasong papel lang yung sabi sa China yon. At talaga hindi sila papayag. Ngayon, dahil nga hindi kayo magkakasundo sa panig ng West Philippine Sea, South China Sea, whatever name you call that area, natural lamang po na hahanap kayo ng mga ibang panig na pwede kayong magkasundo. Kaya nga matagal ko na po sinasabi na isang matalinong presidente ang nakaupo dyan sapagkat sa halip na ipagpilitan ng isang panalo na hindi naman may papatupad ng bansang ito dahil sa kakulangan ng armas at hindi rin may papatupad ng United Nations dahil wala naman itong sariling pribadong army, kailangan hahanapan ng ibang panig na maaaring magkakasundo. At ito na nga ang ginawa ninyo, magkakasundo kayo sa pagbabahagi ng mga intelligence reports kaugnay sa mga drugs, illegal na droga, pagdating sa intelihensya laban sa mga pirata, laban sa mga terorista, magkakasundo kayo doon, mag-share kayo doon. Sa panig naman po ng kalakalan, definitely magkakasundo kayo doon sapagkat kailangan nila ang produkto natin at kailangan din naman natin ang produkto nila. So merong trade relations. Magkakasundo rin po kayo pagdating naman sa palitan ng cultural. Yung mga estudyante natin pwedeng pumunta ron, ang mga estudyante naman nila pwede rin dito, palitan. Ganon din po sa teknolohiya. Alam naman po natin na ang China ngayon, tulad ng Hapon at ng iba pang Estados Unidos, talagang mataas ang teknolohiya nila. Kaya pwede tayo na humingi sa kanila ng mga teknolohiya nila, i-train yung mga tao natin sa parte ng construction or whatever aspect pa. At tayo'y makikinabang. Madalit sabi ko, maraming pwede tayong pagkasunduan at isa lang naman ang hindi pinagkakasunduan. Kaya tama po yung paraan na mag-usap tayo. Pero habang nag-uusap tayo dyan, dito naman tayo sa mga ilan. O halimbawa, isa pa, hindi ko napanggit. Marami silang pera. Baka naman pwede tayong pautangin. Hindi po ba? O kaya magagamit din natin. Kaya yung sinasabi ni Juan Ponce Enrile na tama ang inyong pamamaraan, talaga naman pong bata yon sa pambansang interes at sa mga practical na kadahilanan. Tama rin po yung payo niya na huwag mo nang pansinin yung mga kritikong yan sapagkat bilang presidente ng bansa, ikaw ay accountable lamang sa sambayanang Pilipino.
sapagkat ang saligang batas ay nagbibigay po sa inyo ng kapangyarihan na kayo ang magbigay ng patakarang panlabas o foreign policy. Walang iba. Hindi yung mga kritiko at hindi ng kung sino pang Poncio Pilato. Kaya hayaan nyo na lang sila. Pangalawa, ito naman ang masasabi ko niyan. Pangalawa, alam nyo, Pangulong Duterte, kahit na anong sabihin nyo, binabaluktot po nila eh. Binabaluktot nila. O gaya, halimbawa, ito pong si dating Justice Carpio, nagpetition siya. At sabi niya, kailangan si Presidente Duterte iurong yung mga sinabi niya sapagkat ito'y labag sa interest. Pero nung tiningnan ko, yung mga pinapaurong niya sa inyo, walang batayan. Sabi niya, kailangan sabihin niya na yung sinabi niyo isang kapirasong papel, iurong niyo daw doon. Hindi niya ho naiintindihan. Talagang binaluktot niya nga eh. Sapagkat ang sinasabi niyo, yan ay isang kapirasong papel yung pagpapanalo sa kanila. Sapagkat hindi nga sila papayag dahil paulit-ulit ko sinasabi sa kanila, as far as they are concerned, might is right. Silang makapangyarihan, meron silang kakayahan, kaya sila ang pwede magpatupad ng anong gusto nila. Yung maliit na bansa, wala. Kaya sabi niya, sa iyong papel, akin ang teritoryo. Binaliktad nila yun, binaluktot nila, pinalalabas nila na kayo. Yun ang posisyon nyo, hindi nga yun ang posisyon nyo. Pangalawa, hindi ba, palagi nilang sinasabi na, ayan si Presidente, kaibigan niya raw ang China, malaking utang na loob, pinagpapalit na naman ng teritoryo. Hindi ba binabaluktot na naman nila yun? Sapagat humihinto na lang po sila doon sa sinabi nyo. Kinakalimutan nila na meron kayong mga sinunod na sinabi at sabi nyo, there are things in life that cannot be compromised. Klarong-klaro naman po yun eh. Na may mga bagay-bagay na pwede nating pagkasunduan. Pero isang bagay na hindi po pwede, ay yan ang kasarinlan. Yan ang sovereignty tinatawag. Talagang hindi nyo iurong yan. Pangalawa, hindi po ba yung jet ski? Pinagpipilitan nila na ito ay bakit daw kayo nagbiro? Dapat daw hindi kayo nagbiro nung kayo kandidato because it will bind the Philippines. Sabi ko nga po sa programang Counterpoint, excuse me, paano niya ibabind? Kandidato pa lang siya noon eh. Paano ibabind? Hindi pa naman siya presidente. And even assuming that it will bind, pag ang kalakaran ay naririyan at ang isang posisyon ay dapat mong ilatag batay dun sa kalakaran na yon, okay yon. Pero kung mabago ang kalakaran, ay kailangan baguhin mo ang posisyon. Dahil kung hindi, mukha ka namang sira doon. Kung mananatili ang iyong posisyon sa harap ng pagbabago ng mga kalakaran. Puntahan po natin. Sabi nila, joke pala. Bakit niya sinabi yan? Ang problema sa kanila. Kayo, Pangulong Duterte, matagal ko na po kayong kilala. Nakikita ko niyo yung estilo nyo. Nagbibigay kayo ng mga biro, pero may mensahe kayo. Bakit? Unang-una, bakit biro? Bakit joke? Gaya nga ng sinabi nyo, Sus Maria Josep naman, alam naman natin, naubod ng layon ng Scarborough Shoal, 150 nautical miles. Hindi ka pa nakakarating sa kalagitnaan, mawawalan ka na ng gasolina. Pagkatapos, sabi nga sa inyo ng Navy, yung alon kasing laki ng barko, Diyos ko, wala na. Pangatlo, hindi pala kayo marunong lumangoy. So, bakit yung sinabi yon? Bakit? Kasi nga, yung po ang tinatawag na dramatikong pagpapayag. Yun ang tinatawag sa Ingles na hyperbole. Anong ibig sabihin? Pinapakita nyo na kahit na imposible gagawin ninyo upang ipagtanggol ninyo ang kasarinlan ng bansang ito. Yun ang ibig sabihin, no? Pero, binabago nila eh. Kaya, tama yung sinasabi ni Senador Nila, huwag mo na lang pansinin yan, Pangulo, sapagkat ikaw naman accountable naman sa tao ngayon. Hindi lamang yan. Hindi lamang sa kayo'y accountable. Kung hindi, lahat ng payag po ninyo, binabaluktot nila. Tingnan nyo, hindi ba nagsalita kayo ng Biyernes? Inulit nyo na nagbabala pa kayo. Yung dalawang barkong yan, nandyan, hindi ko iurong yan kahit na isang pulgada. Anong sabi na naman ng mga kritiko? Tingnan mo yan. Palibhasa kasi na correct siya, na pulaan siya. May bago na naman siyang sinasabi. Ano pong bago doon? Dati na niya nga, yan nga po ang posisyon nyo. Kung baga, kwentas klaras, inulit nyo lang. Dahil itong mga ito, binabaluktot ang mga sinasabi nyo. Kaya,
Para sa akin po, tama po yung mungkahi. Huwag nyo nang patulan, hayaan nyo na nga. Sa totoo lang, sa akin pong ang programa, hindi ko na nga ginangalanan yung mga yan Kasi napapansin ko, parang gusto lang nila na magpahayag. Hindi lang para maging politically relevant, kundi para makita nila yung mga pangalan nila sa dyaryo, mabanggit sa mga balita. Bakit kanyo? Kasi eleksyon na, tatakbo, kailangan ng awareness, kailangan mapag-usapan ka, tama o mali, basta mapag-usapan, nandiyan ang pangalan mo, okay sa kanila. Kaya tama po yan. Tayo, hayaan nyo na sila. Basta gawin nyo na lang ang inyong tungkulin sa ating bayan. Ito lang naman ang tungkulin nyo. Hindi ba? Paulit-ulit nyo. Isa lamang ang batayan ng aking pamamahala. Yun pa, lagi kong naririnig sa inyo. At yan ay ang paglingkuran to serve at bigyan ng proteksyon to protect the Filipino people. That is the only constitutional basis by which you are governing this country, Mr. President. Yun lamang po. Salamat po. Salamat, Sal. The last would be really for the presidential spokesman, Secretary Roque. Well, maraming Baka may, salamat. Opo. Ano kayong Oo. mga, I don't know how to say it, maybe may have a word for the other camps, Yes po. etc. Well, maraming salamat, Mayor, at magandang gabi po kay ES, kay Senator Bongo at lahat po ng ating mga kasama sa kabinete. Well, una-una po sa COVID-related matters muna po. No? Yung mga pag-aaral po nagpapakita na meron pong tinatawag na vaccine hesitancy na 30% lang daw po ang gustong magpabakuna. So ito po ay isang matinding paghamon sa ating communication effort. At nagpaplano po kami muli ng another infomercial. At alam niyo po, yung unang infomercial natin na mask, hugas, iwas, sa pag-aaral po ng PSRC, lumalabas po na yun ang pinaka-naaalala ng tao. Pagamat, wala po tayong ginasto sa e-ring nun. Libre po yun at yung ating paggawa ng commercial ay tinulungan din po tayo ng pribadong sektor. Pero meron pa po tayong pondo na linaan natin para dun sa unang commercial na yon. Sisiguraduhin na po natin yung magagamit natin for vaccine at gagawa pa nga po tayo ng bagong infomercial. Siguro po kaya naging number 1 yung mask, hugas, iwas because kasama kayo dun sa infomercial at sigurado na sasama po muli kayo dun sa infomercial. Now, pagdating naman po dun sa usapin pa rin ng vaccine na hesitation, ito po ay suggestion lang naman po. No? Kasi nag-report po si Vaccine SAR Secretary Galvez, si Secretary Anyo. Iniisip ko po, dahil binigyan po natin ng prioridad yung mga mahihirap, meron po tayong programa na 4Ps, na conditional cash transfer, na binibigyan po natin sila ng, for all intents and purposes, ayuda kapalit ng ilang responsibilidad na pag-aralin ng kanilang mga anak. Siguro po pwede natin pag-aralan kung isama na rin natin doon sa kondisyon para sa 4Ps ay yung pagbabakuna. No? Dahil ang dami pong mga nakikinabang dyan sa programang yan at kapag naisama po natin sa kondisyon na yan, marami pong mababakunahan, lalong-lalo na sa hanay ng mga mahihirap. At pangalawa po, kung meron tayong future ayuda, dahil hindi po natin alam kung magkakaroon nga tayo ng Bayanihan 3, siguro yung mga makakatanggap din ng ayuda, ikakabit na natin dun sa pagbabakuna, no, nang masigurado po na mas marami sa ating mga kababayan. Ito naman po ay voluntaryo pa rin, hindi natin sila pinipilit, kung baga magiging kondisyon kung gusto nilang makatanggap po ng ayuda. At pagdating naman po sa West Philippine Sea, malinaw po naging instructions ninyo. At napakaganda naman po ng binigay na advice ni dating Senate President JPE. Iisang tao lang po rito ang tunay na arkitekto ng ating foreign policy at yan po ay ang Presidente. At na-explain din po mabuti ni JPE na kung bakit tama ang inyong mga pulisiya. At ako nga po, nagagalak ako nang sinabi nyo na mula ngayon, hindi na tayo sasagot sa mga kritiko kasi nakakapagod po, parang silang praka. Paulit-ulit lang po, wala naman pong bago. No? So nagagalak po ako dun sa ating desisyon na hayaan na natin ang mga kritiko, hahayaan natin ang kasaysayan na maghusga kung tama o mali ang naging ating pulisiya, matapos din po nating in-explain na rin sa taong bayan kung bakit ang pulisiya naman po ay dahilan kung bakit patuloy po ang kapayapaan dito sa ating bayan at kung bakit yung ating relasyon sa China ay nagbunga rin sa maraming mga prutas, kumbaga, no, sa larangan ng diplomasya
Bagamat naninindigan po tayo na hindi nyo ipamimigay ang ating teritoryo at paninindigan nyo ang ating soberenya, hindi gaya nung nangyari ng ibang administrasyon. So yun lang po, Mr. President. I understand po na meron po tayong isang final statement na babasahin ko po bukas po sa press briefing, and I will comply po with your instructions. Hayaan na yung mga kritiko na sa katotohanan naman po, ginagamit lang ang West Philippine Sea para pumapansin sa politika dahil tatakbo. At aking pakiusap po, lahat po ng administrasyon will come and go, but the West Philippine Sea dilemma will subsist. Kaya nga po hindi dapat ginagawang political issue yan, dahil kapag pinupolitika po natin, baka nga po maapektuhan ang ating pangnasyonal na interes. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Roque. Ito lang ang masasabi ko. Magtatapos na tayo. Yung 30% na Pilipino, maniwala kayo sa gobyerno. Maniwala kayo sa mga tao, nilagay ninyo dyan sa opisina nila, kagaya ko, ilagay ninyo ako sa opisina, tapos yung iba, through me, it's the people's choice, ito mga cabinet, kasi ako yung pamili, kasi kayo yung sinabi, sige, ikaw yung mamili, kasi ikaw yung hinalal namin na presidente. Maniwala kayo, Diyos ko po, kasi kung hindi kayo makatulong, you will just lengthen the herd immunity. Kasi kung yung 30% na yan, kung magpasyal-pasyal na naman kung saan-saan, it is not a far-fetched theory that you will infect, although in lesser number, but still you do not solve the problems of the country. Yang problema ninyo sa takot ninyo, problema namin yan. Ang sinasabi namin yan, yung problema ninyo sa takot, walang base. Walang namatay sa bakuna, umabot na ng ilang libo. Walang namatay na heart attack. Kung mayroon man, dahil may sakit na talaga at tukma lang ang panahon. Sabi ko nga, dito sa buhay, kung saan ka lang abutin ng swerte mo. Baka nandyan, coincidentally, while you were having your job of the vaccine. So kindly obey your government because hindi sabihin na kumpante na kami sa Well, in matters of your independence, saludo kami. We cannot force you. But then, sana kung ayaw ninyo mapagbakuna, wag na kayong lumabas ng bahay para hindi kayo maghawa ng ibang tao. Kasi mahahawa talaga kayo. Doon yung 30% na yan, maghawaan yan. Sabi ng mga doktor, itong COVID-19, pag dumaan ka, you can get reinfected. Pwede kang magkasakit uli. Or, you are in danger of getting that new variants na walang protection. Sa bagay, swerte-swerte man ang buhay kung abutin kayo. But ito ang masasabi ko, ulitin ko, hindi maganda pakinggan. So, dalhin kayo sa ospital. Paghirap na kayong huminga, dadalhin talaga kayo sa ospital. Pagdating sa ospital, pag namatay kayo, hindi man kayo makalapit. Walang makalapit doon sa mga pasyente. Kung mayroon man yung mga doktor, nakakover pa, nakabalot ng mga bagay-bagay to avoid being infected para hindi sila mahawa sa mga pasyente. Ngayon, kung ito ang ayaw ninyo, tapos dalhin kayo sa ospital at namatay kayo, diretso kayo sa morgue. Hindi kayo walang pinapapasok dyan sa morgue pag may namatay na COVID. At yung may morgue diyan, may separate morgue yan para sa COVID lang. At diretso yan sa San Lazaro o kung saan man sa crematory. Susunugin yan. Hindi mo lang
mahalikan o hindi mo lang maiyakap kasi bawal na diyan papasok ang kalupit ng gobyerno. Diyan mo ma-realize na masakit ang ginawa ng gobyerno sa amin. Ganito, namatay. Kaya hindi man sila makalapit, hindi sila makasabi goodbye, hindi nga nila mahawakan kasi diretso na yan sa morgue tapos sa crematorium. Ang tatanggapin ninyo, the ashes, yung abo. Kung gusto nyo mangyari yan, okay. Walang problema. Yung apoy sa crematorium, hindi man masyado gaano kasakit. Apoy lang yan, kagaya ng ordinaryong apoy sunog. Pero talagang ang inyong taong nakikita noon, nanay, tatay, lolo, lola, o anak, yun na lang ang ma-remember mo. You cannot, walang lamay dyan, wala lahat bawal. Kaya pag yan ang gusto ninyo, okay ako. At least